Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang topic po natin ngayon ay sasagutin po natin ang isang katanungan. Ito po, ma'am, ask ko lang po kung ano kaya yung sakit nitong nasa tiyan ko. Meron po kasing kirot sa itaas, malapit sa pusod ko. Pag hinahawakan ng madain, medyo masakit. Alam mo, ang kirot sa itaas ng tiyan, malapit sa pusod, ay maaring simptomas ito ng iba't ibang kondisyon. Maring meron kang problema sa tiyan tulad ng pagduduwal, acid reflux, or gastritis. Ang iba pang mga sakit sa tiyan, mahalagang magpa-check up ka sa isang professional para magkaroon ka ng tamang diagnosis para sa iyong kalagayan. Pero base sa description na sinabi mo, ang possible causes, ito general to ang possible causes nito ang makakatukoy lang kung ano talaga yung cause, yung doktor mo. Pero for the sake ng information, ay sasabihin ko yung mga possible causes ng mga sakit doon sa upper abdomen mo na malapit sa pusod mo. Ang mga possible causes po nito, maaring gastric or peptic ulcer. Merong sugat doon sa lining ng stomach mo o kaya doon sa first part ng small intestine. Kaya nakakaramdam ka ng kirot doon sa upper abdomen mo. Kaya ito pong correct definition ng gastric or peptic ulcer, ang main, ano po ba yung pagkakaiba ng gastric ulcer at duodenal ulcer? Ang gastric ulcer, ito'y sa tiyan. Ang duodenal ulcer, ito'y doon sa first part ng small intestine mo. Ang common cause po ng simptoma ng gastric or peptic ulcer, masakit yung upper abdomen mo. Ang sakit nito ay lumalala pag walang laman ng tiyan mo o kaya sa gabi. Ang isang nararamdaman mo dito, para kang naduduwal, nagsusuka, merong heartburn, bloated ang tiyan mo, di ka natutunawan, at saka minsan yung nangangayayat ka. Kapagka meron kang ganitong simptoma, minsan nagiging kulay itim ang dumi mo. Maaaring dahil nga yung peptic ulcer, nagkakaroon ng sugat, yung lining ng stomach mo or lining ng small intestine, yung kulay itim na dumi, yun po yung sign ng bleeding. Kaya pag meron kang ganitong simptoma na dapat ka talagang pumunta sa doktor, makakuha ka ng diagnosis and treatment. Kasi ang gastric ulcer, pwedeng gamutin ito ng medication at mabawasan yung stomach acid. Kaya merong mga causes ng gastric ulcer, maring meron kang bacteria na infect yung stomach lining mo. Ang tawag dito, H. pylori infection. Kaya ang mga doktor, magpe-prescribe sila ng gamot para magamot yung iritasyon sa stomach lining mo. Ngayon, kaya nga po lumalala yung gastritis dahil dun sa bacteria na yon, yung H. pylori. Tsaka kung naninigarilyo ka, alisin ang sigarilyo kasi nakakasira ng stomach lining. Nagagasgas yun. Lalo na pa pag umiinom ka ng alak, naiirita yung stomach lining. Yung pong asawa ko, meron siyang uncle, mahilig siyang uminom ng gin. Magang-maga, wala pa laman ng tiyan, ay umiinom na siya. Ang kinamatay po ay nagkaroon ng bleeding, dumumi siya ng dugo. Dahil nga sa lagi siyang umiinom ng gin, ay nagkaroon ng irritation yung lining ng kanyang bituka. Ito po ang kanyang kinamatay, no? Dead on arrival sa ospital. Ang isa rin yung stress kasi pagka may problema ka, tumataas ang production ng stomach acid sa tiyan mo, kaya nag increase ang panganib sa ulcer. Maraming bagay para maiwasan ito. Iwasan ang sigarilyo, iwasan din ang pag-inom ng alak. At kung ano yung reseta ng doktor, inumin mo yung medication para maprotektahan yung stomach lining at magkaroon ka ng mga healthy way para i-manage ang stress mo tulad ng exercise and meditation.
kumain ka ng healthy food, 'di ba? Kasing prutas at gulay, iwasan mo yung processed food at sugary drinks. Nakakairita kasi ng tiyan yung mga sugary drinks at saka processed food. Alam mo yung vitamin C natin, hindi siya nakakairita ng tiyan kasi meron siyang sodium content 60%, kaya antacid siya. Ito kasi iniinom ang vitamin C, empty stomach, walang laman ang tiyan mo. Tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen para tulungan yung digestive tract mo na maging healthy kasi ang vitamin C, lumalakas ang immune system mo, labanan ng infection at kasama po ng Super B complex, ito'y napakahalaga sa energy production, nerve function, and production ng red blood cells. Tumutulong po yung Super B complex sa absorption ng mga food, importante sa kalusugan ng ating digestive system. Kaya para ma-improve nga yung digestive health natin, sabi ko po na kumain tayo ng healthy diet, prutas at gulay, inom ka ng tubig, especially po na paggising sa umaga, wala pa laman ng tiyan, uminom po kayo ng tubig, no? Ang pinapayo, 3 glasses of water, siyempre, yung iba, hindi kayang inumin yung 3 baso, sunod-sunod. Ako rin, hindi rin eh. Kaya lang, every 5 minutes o kaya 10 minutes, inom ka ng 1 basong tubig, huwag kang mag-aalmusal hanggang hindi mo naubos yung 3 glasses of water na yon para mahugasan yung acid. Kasi pag mataas yung acid sa tiyan, yun ang nakakasakit. Nagkukos ng gases yun, no? Galos, ganun, sugat. So, ang pag-inom po ng tubig, nanyo-neutralize yung acid. At saka yung pag-exercise mo regularly. Siyempre, nakaka-alis ng stress yun. At walang sigarilyo at pag-inom ng alak. Ang isang reason din ng mga sakit sa upper area ng ating tiyan, yung kung may bato ka sa abdo, merong mga tumigas na deposit, ito'y galing sa ating cholesterol, ito'y namuo sa loob ng ating gallbladder. Nagkakaroon ka ng severe pain sa yung upper abdomen, especially sa right side. Ang gallstone ay tumigas na deposit na ito po ay nandoon sa ilalim ng ating atay, yung gallbladder. Ang ating gallbladder, ito ang storage ng bile. Ito'y fluid na tumutulong para matunaw ang taba. Ang gallstone, ito'y gawa sa cholesterol, bile salt, and combination of both, no? Kaya ito pong common po ang bato sa abdo sa mga babae over the age of 40. Ang gallstone, yung iba walang simptoma, pero yung iba merong severe pain sa upper abdomen. Kasi nga, tinatanong mo, masakit yung upper abdomen mo, malapit sa pusod mo. Ang possible causes, either ulcer, peptic ulcer, or meron kang bato sa abdo, di ba? Nagkukos din ng severe pain sa upper abdomen mo kung may bato ka sa abdo. Ang pain na to, maaaring sudden and intense, they come and go. Minsan, pag nagbara yung bato doon sa gallbladder mo, ikaw ay nagsusuka at saka masakit na masakit ang tiyan mo. Kaya ngayon, ang pinaka-main treatment ng gallstone ay medication. Merong mga nire-resetang gamot ang doktor para matunaw yung bato sa abdo. Kung hindi ito effective, ito'y inooperahan, tinatanggal na talaga yung gallbladder. Itong pinaka-common treatment sa gallstone. Kaya nga po, minsan ginagawa po nila yung laparoscopy. Yung laparoscopy, gagawa lang sila ng maliit na incision sa abdomen. Pagkatapos, meron silang ipapasok na tubo, ganon. Kaya ito po tinatanggal yung bato nun. Ang pinaka-best treatment po talaga sa bato sa abdo ay ito ay depende po, i-discuss ng doktor sa inyo. Una, huwag kang magpataba kasi karamihan po kasi ng mga obese or overweight, nagkakaroon po ng bato sa abdo. At saka pag ikaw ay lampas na ng 40, tapos meron kang family history ng gallstone, at meron kayang diabetes, at yung bigla kang pumayat, nagkukos siya ng bato sa abdo. Merong mga medication tulad ng steroid
nagko-cause ng bato sa gallbladder. So, para ma-prevent yung bato sa abdo, i-maintain mo yung healthy weight mo, kumain ka ng healthy diet, iwasan mo yung mabilis magpapayat. Iwasan mo yung mga gamot tulad ng steroid at kung ikaw ay diabetic, i-manage mo yung blood sugar mo. Ang isang reason din po ng sakit sa upper abdomen mo, yung pancreatitis. Ito'y pamamaga ng pancreas. Pag namamaga yung pancreas mo, masakit yung upper abdomen mo. Ito po importante na magpa-check-up ka sa doktor para ma-diagnose, mabigyan ka ng tamang treatment, ma-evaluate nila yung simptoma ninyo, at mag-perform ng mga test, mag-provide ng suitable guidance para sa iyo. Kaya pagka namamaga yung pancreas mo, ito'y glandula na nagpo-produce ng enzyme para ma-digest yung food. Itong pancreas, ito ay nasa likod ng ating tiyan, doon sa upper abdomen mo. Ang pinaka-common symptoms ng pancreatitis, upper abdominal pain. Tingnan mo, ang tanong mo, masakit ang upper abdomen mo. Tapos marami palang pinanggagalingan nun. Yung sakit ng upper abdomen, either ulcer, bato sa abdo, or namamaga yung pancreas mo. Ang pain nito severe and constant, kaya pagka kayo ay nagsusuka 'no, pero tapos may kasama pang diarrhea, kailangan po nito ay pa-check-up ka kasi ang pancreatitis kasi puwedeng dahil sa may bato ka sa abdo, yung alcohol abuse, at merong medication tulad sa diabetes and steroid, o nagkaroon ka ng trauma sa abdomen. Ang pancreatitis puwedeng acute or chronic. Ang acute pancreatitis, ito is sudden inflammation of the pancreas, usually dumarating tapos nawawala. Pero pag chronic pancreatitis, kay long-term inflammation of the pancreas, puwedeng mag-cause ito ng permanent damage sa pancreas mo. Ang treatment po ng pancreatitis depende sa severity ng inflammation. Sa mga mild cases nito, ay binibigyan ng medication ng doktor at pahinga lang. Sa severe cases, kailangan ng hospitalization, maaaring bigyan ka ng pain medication, antibiotic, o low-fat diet, IV fluid ka, at medication to control the production ng pancreatic enzyme. Yung iba, tinatanggal po yung part ng pancreas or dinidrain nila yung fluid na nag-accumulate sa yung pancreas. Kaya kung meron kang simptoma ng pancreatitis, importante magpa-check-up ka kasi serious condition po ang pancreatitis. Alam mo yung lecithin, ito isang uri ng fat, no? Ito made up of fatty acid, choline, and inositol. Yung choline, ito yung nutrients, importante ito sa function ng ating katawan. Tumutulong ito sa production ng bile, tumutulong para ma-digest ang fat. Ang inositol, ito yung nare-regulate yung cell function mo. Isang evidence na ang lecithin tumutulong sa digestive health mo. Halimbawa, kung kayo po ay merong ang simptoma ng heartburn at saka indigestion, kung meron kang digestive disease, sabi po ng mga scientists, ang lecithin supplement nag improve pa ng symptoms ng constipation. Nabe-benefit ang lecithin, pang-iwas ito sa bato sa abdo at pang-iwas sa pamamaga ng pancreas mo. Kaya, siyempre, importante din po na magpa-check up ka sa doktor para makakuha ka ng tamang diagnosis at tamang treatment po dyan. Kaya kung para manatiling healthy ang digestive health mo, ah, prutas at gulay, maraming tubig na iniinom, mag-exercise regularly, matuto ka mag-manage ng stress mo, walang bisyo, alak at sigarilyo. Kaya kung meron kang concern about your upper pain sa abdomen mo, talk to your doctor, di ba? Kaya ang lecithin po, inuulit ko, ay makakatulong ito sa inyo. No? I-try nyo to, isama nyo to sa inyong pagpapagaling. Ngayon, para ma-prevent po yung pancreatitis, iwasan mo yung pag-inom ng alak. Kung meron kang bato sa abdo, dapat meron kang treatment option galing sa doktor mo. Pag-take ka ng medication,
Kung ikaw ay diabetic, matuto kang mag-manage ng blood sugar level mo. Kung meron kang family history ng pancreatitis, kausapin mo yung doktor mo para ikaw ay matulungan po sa inyong kalagayan. Tulad na nasabi ko, ang kalusugan ay kayamanan, dapat po natin itong pag-ingatan. Alam mo, meron po kasing mga sakit na kailangan po talaga ng doktor, kailangan po talaga ng kanyang tulong. Ito rin pong calcium, magnesium, tsaka yung omega-3 fatty acid, malaking tulong po ito sa atin, 'no? Kasi itong calcium, magnesium, tsaka omega-3, meron silang malaking role sa digestive health natin. Ang calcium, importante ito sa kalusugan ng stomach lining at tsaka muscle ng ating tiyan. Tumutulong para yung pagkain natin sa tiyan ay maitulak mo at mabilis ang digestion ng food mo. Tumutulong po ang calcium sa production ng digestive enzyme para mabilis ang digestion ng food at makuha mo yung nutrients mula sa kinakain mo. Kaya ito'y napakahalaga sa stomach lining, sa muscle na na tumutulong sa pag-move ng pagkain mo sa digestive tract. Tumutulong din para ma-regulate ang bowel movement mo, yung calcium, magnesium. Omega-3 fatty acid naman, meron silang anti-inflammatory properties. Tumutulong sila para ma-reduce ang inflammation sa digestive tract mo para ma-improve ang condition ng iyong irritable bowel syndrome. Ang isang reason din po ng sakit ng upper abdomen mo, nasabi ko na po, ito ay sabi possible causes. So malaman mo kung alin do'n, magpa-check-up ka. Yung ulcer ba? Ito ba'y dahil sa gallbladder problem? O kaya ito'y pancreatitis? O kaya meron kang GERD, yung gastroesophageal reflux disease, acid reflux. Ito'y condition na yung stomach acid mo bumubulwak pabalik sa iyong esophagus. Nagkakaroon ng burning sensation sa upper abdomen mo and chest. Kaya kasi isa pang reason, 'di ba nasabi ko merong pintuan pagitan ng ating itong pagpasok ng pagkain sa bibig, dadaan 'yan sa esophagus. Pagdating sa esophagus, papasok sa tiyan, 'di ba? Pagitan ng dulo ng esophagus at saka ng ating tiyan, merong pintuan do'n. Ang tawag do'n, lower esophageal sphincter, LES. Ito'y muscle normally ay nagsasara para yung stomach acid sa tiyan hindi bumalik sa esophagus mo. Kaya kapagka meron kang GERD, hindi nagsasara, yung pintuan na yon, nagkakaroon ka ng burning sensation, nagkakaroon ka ng pain sa upper abdomen mo o kaya sumasakit ang dibdib mo. Akala mo may sakit ka sa puso. Acid kasi nagkakaroon ka ng yung umaakyat sa bibig mo yung acid. Kaya meron kang sour taste sa bibig mo, may chest pain ka at inuubo ka at madali kang mamaos, nahirapan kang lumunok at saka nagkakaroon ka ng laging plema. Kaya kung meron kang mga ganitong simptoma, magpa-check-up ka sa doktor para makakuha ka ng diagnosis and treatment para mabigyan ka ng tamang medication sa sakit mo. Alam mo, activated charcoal, ito yung substance na for centuries po ginamit na to for anti-poisoning at saka iba pang medical condition. Ang activated charcoal, gawa po to sa carbon. Ito'y na-process at very porous. Kanya pong ah, parang kinukuha niya yung toxin at ibang mga substances sa ating katawan. Activated charcoal, malaking tulong sa ating digestive problem. Kung meron ka na food poison ka, activated charcoal, kinukuha niya yung toxin at ma-prevent na ma-absorb ng ating katawan. Nakakaalis ito ng kabag, tsaka naiwasan yung bloating. Nag-absorb ito ng excess gas sa ating digestive tract, tumutulong para ma-relieve ang bleeding, bloating, and discomfort.
ito'y nakakagamot din po ito sa diarrhea. Ang activated charcoal, nag-absorb ito ng fluid sa dumi mo para maging firm ang dumi mo at nare-relieve yung diarrhea. Kaya nga po activated charcoal, malaking tulong sa ating digestive problem. Kaya ito'y huwag kayong mawalan nito sa bahay po ninyo. At saka ito rin po yung mga toxin and bacteria sa digestive tract ay ito'y kanyang sinisipsip. Kaya ito ay naiwasan niyo po pati yung mga bad breath. Yan. Kaya inuulit ko po kung meron kayong GERD, meron kayong acid reflux, huwag kayong kakain ng sobrang dami. Kumain ka dahan-dahan, iwasan mong kumain late sa gabi. Iwasan mo yung mga pagkain nakaka-trigger sa simptoma mo, yung fatty food, mga spicy food and acidic food. Kung mataba ka, mag-lose ka ng weight. Huwag, yung ba dahan-dahan ganon. Mag-quit ka mag-smoke pagka nakahiga ka, elevate mo yung ulo mo. Elevate mo siya. Pati balikat mo, naka-elevate, mga 6 to 8 inches, nakaangat siya. Para yung acid, hindi bumalik sa iyong esophagus, no? Merong mga antacid na reseta ng doktor, nag-neutralize ng stomach acid, yung proton pump inhibitors. Ito po yung mga blockers, ganon. Kaya nga po, ito'y dapat punta kayo sa doktor para mabigyan po nila kayo ng the best treatment. Depende siyempre sa inyong situation, di ba? I-discuss po ng doktor sa inyo ano talaga yung sakit na nararamdaman mo. Kaya magre-reseta sila ng gamot ayon sa ano talaga yung sakit mo. Kaya inuulit ko po, malaking tulong din po sa atin yung crystal oil. Yung pong kasama ko sa bahay, 'pag sumasakit yung tiyan niya, kasi naglagay ako ng isang bote ng crystal oil sa kusina, pahid siya ng pahid. "Oh, hiyang ba sa'yo 'yan?" "Oo ate, 'pag sumasakit na yung tiyan ko, pinapahiran ko lang nito. Nawawala yung sakit, yung kabag ko, yung digay ko nawawala," sabi niya. Ako naman po yung Cristalol ginagamit ko 'pag matutulog ako kasi yung amoy niya nakakatulog ako. Pagka may sasakit yung balikat ko, anumang masakit sa katawan ko, muscular pain, pinapahid ko 'yan. Nag-i-improve yung sleep quality ko, nare-relieve yung headache ko, naki-clear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health nung ating yung mismong crystal oil natin, mga napaso, nabukulan, pahid mo lang. May pang-calmantic effect ito sa tiyan mo, nare-relieve yung gas, yung bloating, stomach cramps, nare-relieve din yung pagsusuka mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa skin mo. Yan. Ako ay magpapasalamat kung kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click lang niyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update po kayo sa aking bagong video. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Kung pwede po, bigyan niyo ako ng star. Meron din po akong TikTok, panoorin niyo doon, mag-follow kayo doon, at saka sa Rare. Kaya kung kayo naman po ay gusto nyong magpa-deliver ng ating mga health products, pakibigay nyo lang po yung complete detail, yung pangalan ninyo, yung address, kasama yung barangay, pati yung contact number mo. Cash on delivery po ito, i-charge sa nyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Colossians chapter 4, verse 5. Magang matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi hindi mo ka pananampalataya. Sikapin mong maging kaaya-aya at maging kapakipakinabang ang mga salita mo. Matuto kang sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong sa inyo. Alam mo, sa mabuhay ka ay kailangan very wise tayo. Kasi walk in wisdom. Ibig sabihin, in line sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan maging mabait tayo, very compassionate and honest tayo. Maging careful tayo sa mga sinasabi natin, lalo na po sa mga taong hindi natin kapananampalataya, yung makikipag-interact ka sa mga non-believers. Importante,
meron tayo pong, magandang ugali, be patient and understanding, makipag-interact sa iba. Ang bawat maggawa tayo ng opportunity na yung ating action, ang ating mga salita ay sasabihin nila na tayo ay tunay na Kristiyano. Magandang gabi po, nawa po pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.